mag-arrange ka pa ng time, magbabayad ka pa, opisina, para lang, lahat ng means ng communication sa isang malayong lugar, lahat may bayad. Pero this one, prayer is free. Napaka-special pa nito dahil direct pa sa hari ng mga hari. King of Kings. Siya talaga ang pinaka-diretso. Kahit ang Panginoong Jesus, Diyos siya pero nagpe-pray sa Panginoon. So nakita natin na napaka-importante ng prayer. Pagkapatuloy pa natin sa ito yung overview ng chapter 17, makitaan pa jud nato na prayer, pagka humani ang prayer, during the time na ng prayer, gi-categorize yun na siya sa Panginoon. Wala na siya gi-arrange yun na niya because may importance sa prayer. Ang prayer laging naka-organize. Talagang it's a special na means ng communication. Hindi lang basta communication na parang text. Panginoon, alam mo na nasa isip ko. Hindi. Talagang verbal sinasabi ng Panginoon. Tibuok yun, ginapray niya na sa verse 1, sabi niya na Father, ito yung sabi ng Panginoon, yung mismong salita ng Panginoon, sabi niya, Father, the hour is come, glorify thy Son, and thy Son also may glorify thee. That thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, sabihin lahat talaga, binigay na ng Panginoong Ama, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So lahat na ng power, binigay na nga sa Panginoong Jesus. Ngayon, i-glorify sa inyo na, Panginoon, Diyos, Ama, i-glorify mo ako as I glorify thee sa inyo. Sabi ng Panginoon. So makikita natin pa, ano pang overview na makikita natin sa buong chapter 17 before natin i-dissect? Kung sa pa yung makita na to, bakit tayo nagpe-pray? Ayun na yung una. Una, what is prayer? Sunod, why do we pray? Ngayon mag-pray man ta? Ngayon mag-pray ta? Baka kasagaran, tubag na ito mag-pray ta kay naglisod. Diba? Mga kasagaran. Nag-pray ta kay naglisod. Ang Panginoong Jesus ba naglisod na dito? Pray siya. Kasi alam niya na maglisod. Alam niya na maglisod yung mga believers, yung mga disciples. Pinapakita lang niya, ino-overview niya, ginapakita niya sa katibukan na ang believers may trouble. Kaya kanuna naman, na-adjust conflict ang God's authority over Satan's world, Satan's power in the world. Nandiyan na siya. Conflict kanina na siya. God's power. Kita, nandiyan tayo conflict. So sabi niya na, pinapakita ng Panginoon na buong mundo during that time ay laging may war. Laging may struggle, laging may gera. Makainundong na taba. O may gera. Hindi siya parehas na gera na, alam niyo yung nangyari na gera sa noong mga kapanahunan pa nila Lionheart, kilala niyo si Lionheart? Yung mga doon pa sa mga, alam niyo yung gera ng Muslim at saka ng Hudyo? Nagigera yung Muslim at saka yung Hudyo. Totoo ito nangyari. Muslim, Hudyo, tapos pumasok yung mga Kristiyano. Sabi nga na napaka-weird ng gera na to. Ano, bakit weird? Kasi pag Friday, hindi ka pwedeng makipaglaban. Kasi hindi makipaglaban ng Muslim sa Friday. Pagdating ng Sabado, hindi lalaban ng Hudyo. Kasi Sabat nila eh. Pag Linggo, hindi naman makikipaglaban ng Kristiyano. Kasi Sunday eh. Half of the week lang yung laban nila. Monday to Thursday. Pero ang gera na gina-akbang na to karon, every time, every second, every minute, second, lahat. Nasa simbahan ka, may gera. Antukin tayo eh. Gera yun sa sarili. Tapos, papunta ka pa lang dito, may gera. May sasakyan eh. Minsan, pagdating mo sa bahay, may gera, may conflict. Ganito nang ginapray sa atin ng Panginoon. Amin ba?
So, ginaandam ta. Maunay ato ang, maunay chapter 17. Buong chapter 17, ginahatag para sa Panginoon, para sa mga disciples niya, para sa mga muabot, mga muabutay na disciples niya. So, ato magkasugdan, no? Sabi niya, sa verse 1 to 2, ito nga, sabi niya, these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify the Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given.